Okay, good morning mga kabakyard. And magandang umaga, magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay maglilinis ako ng isang pan dahil kung nakikita nyo naman, sobra na pong makapal ang putik. Ayan, ito yung pinaka strainer niya or yung pinaka pangsala. So ayan, kita nyo mga kabakyard, maputik yung lapag na. So more or less 2 buwan na po itong hindi na papalitan ng tubig. So I decide na mag water change siya ngayon. Ito po mga kabakyard ay ang ating holding tank ng mga Clarke breeder. Kung makikita nyo po, nandito sila, iba-ibang size. Mayroon dyang mga bakulaw, mayroon na namang maliliit naman. So ito po ay breeder size lang mga kabakyard, breeder tank lang mga kabakyard, hindi kasama yung mga juvenile. Hiwalay po yung lagayan natin ng mga maliliit na Clarke. So kung nakikita nyo, mayroon din pong mga kakaiba ang kulay, halos mga mapuputi. Ayan, matatanda na po yan, mahina na gumalaw, and hindi rin po kasi nasisikatan ng araw dahil may bubong po itong pond natin dito. Bale, parang indoor po ito, indoor mga kabakyard. Kaya medyo yung iba sa kanila ay mapuputla, pero still mayroon naman pong mga maayos ang, ayan, sobrang tingkad ng pagkaka-red nila. Sa mga hindi nakakala mga kabakyard, ito po ay ang Red Clarke or Louisiana Red Clarke. Okay, so sa Amerika po ito ang sikat. Ito yung gustong gusto nila na klase ng crayfish. Hindi ko kasi kilala sa Amerika ang Australian Red Claw. So mas gusto nila yung ganitong klase ng crayfish. Hindi po ito ganito, hindi ganun kalaki ang size nito. Nagma-maximum lang po ito ng 4 to 5 inches minsan, pero bihira pa. Unlike sa Australian Red Claw na umaabot ng 8 hanggang 9 pa sa pag nasa maiedad na sila. Ayan, malalaki na to yung mga kabakyard, 4 inches. Sobrang lalaki na ng kagat. Fully matured na ito. Ayan. So yun lang mga kabakyard, naglilinis lang tayo, nag-share lang po sa mga magtataka bakit inaabot po ako ng 2 buwan bago nag-water change. Yun na po talaga ang practice ko dito sa aking backyard. Ang lagi ko lang lilinisin itong filter system na to. Every weekend magpalilinis ako niyan, papalit ng mga foam, tapos yung pebbles niya, tsaka yung durog na corals, yun yung nililinis ko. Pero yung tubig, almost 2 months or mahigit 2 months bago ako water change. Wala pong problema yan mga kabakyard, tested ko na po yan, as long as malinis lagi yung filter nyo, kasi doon naman po napupunta yung dumi. Ngayon yung hindi naman nila hindi nakukuha ng filter na bumabalik pa rin, ito po yon in a long run, within a span of 2 months, hindi natin maiiwasan na still magdudumi. Kaya every now and then meron pa rin po tayong schedule ng pagwa-water change at paglilinis. At the same time, magche-check na rin tayo kung may mga sobrang maiedad na, matatanda na, kailangan ng alisin, or may mga buntis na kailangang ihiwalay. Alright, yan lamang po, isang panibagong tips para sa pag-aalaga ng crayfish at para sa mga baguhan, at least mayroon po tayong na i-intake na idea. Pwede nyo pong gayahin, pwedeng hindi, nasa sa inyo naman po yan. Okay, so thank you, yan lamang po mga kabakyard. Mamba out.